Mga kababayan, mga kawok, mula sa Pilipinas hanggang sa malalayong lupain. Ako si Lan, ng hashtag Walk with Lan, ang inyong bugwit sa mundo ng katotohanan. Ayon sa ating bugwit sa loob ng palasyo, kabado na sa magaganap na rally, no? May tatakas papuntang Hawaii na ba? Question mark. Ha? Tanong na yan, parang multo ng nakaraan na buwabalik tulad ng Dagaladindia, kung saan ang mga daga sa mataas na upuan ay laging handa sa emergency exit. Ngayon, sa video na ito, susuriin natin ng malalim, ng may katotohanan, may konting katatawanan, ang sitwasyon ni Bongbong Marcos. Critical, factual, in-depth, walang paligoy-ligoy. Kung baguhan ka rito, subscribe na. I-like at i-share para maabot ang katotohanan sa mga kabataan at OFWs. At hey mga kabataang Pilipino at OFW sa abroad, tandaan, ang katotohanan ay parang kape, mainit, mapait, pero nagbibigay lakas. Sumali sa membership para sa exclusive content at bago tayo magsimula, shop na sa YouTube Store. Meron tayong laban para sa katotohanan, mugs at shirts, perfecto para sa inyong daily grind abroad. Ang nakaraan na bumabalik, martial law legacy. Mga kawok, simulan natin sa history lesson pero hindi boring na klase. Ito'y satirical na kwento ayon sa ating bugwit sa archives noong 1972. Si Ferdinand Marcos Sr. ay nagdeklara ng martial law. Libo-libong nawala, libo-libong nasaktan, at ang pamilya yumaman ng bilyon-bilyon. Fast forward to 1986, tatakas sila patungong Hawaii, dala ang kayamanan ng bayan. Ngayon, si Bongbong, ang anak, nakaupo ulit. Factual, ayon sa mga report mula sa BBC at Wikipedia, ang Marcos family ay inakusahan ng ill-gotten wealth, higit 170 billion pesos na na-recover pero marami pang nawawala. Sa Dalagandia, parang daga na nagnakaw ng keso tapos bumalik para sa higit pa. Witty ba? Pero totoo sa kanyang presidency, ang drug problem ay lumala sa first quarter ng 2024. Sabi ng surveys, maraming Pinoy ang feeling unsafe sa streets. Bakit? Dahil ang focus sa war on drugs ni Duterte ay inilipat, pero ang korupsyon sa gobyerno ay nananatili. Engaging ba, mga kabataan? Isipin nyo kayo ang magbabayad ng utang na ito. Tingnan ang data mula sa CFR. Ang Marcos return ay bad news for democracy with continued denial of martial law atrocities. At ang rally sa 2025, ang anti-corruption protest tulad ng Baha sa Luneta noong September 21, kung saan libo-libo nagprotesta laban sa nawawalang flood funds, trilyon na piso, palasyo, kabado. Siyempre parang daga na nakita ang pusa. Ito'y hindi lamang protesta, it's a socio-political awakening, echoing EDSA. Mga OFW kayo na nasa US o Canada, tandaan ang pera nyo sa remittances ay napupunta sa bulsa ng kurap. Subscribe para sa higit pang expose. At shop na, meron tayong books on Philippine history sa YouTube shop para sa inyong reading abroad. Ngayon, pag-usapan natin ang Baha sa Luneta, ang rally na nagpapakita ng galit sa korupsyon. Ayon sa Al Jazeera at Guardian reports, noong November 17, 2025, 650,000 ang nagprotesta sa Maynila dahil sa nawawalang bilyong-bilyong piso sa flood control projects. Sa gitna ng bagyo, ba't ba laging baha? Dahil ang funds ay nawawala sa bulsa ng ilan. Sa Dagalandia, ang mga daga sa DPWH ay nagpepesta sa pera habang ang bayan ay lumulutang sa tubig. Parang si Bongbong nasabi ng critics sa Reddit, better than expected pero corruption pa rin sa high levels. Hindi tingnan ng scandals mula sa rice price caps na nabigo hanggang sa alliances na puno ng cronyism. Sa 2025 protest, tulad ng trillion peso march, ang tawag ay laban sa korupsyon sa gobyerno. Bakit takot ang palasyo? Dahil ang rally sa November 30, 2025, ngayon po yun, ay nagdadala ng libu-libong kabataan at progresibo demanding accountability. Mga kabataan, kayo ang future. Huwag maging blind sa fake news.
Human rights sa Marcos admin, maraming reports ng violations tulad ng red tagging at extrajudicial killings na nananatili. No? Ayon sa buwit, may ticket na ba patungong Hawaii o baka sa Dubai tulad ng ibang fugitives. Ito'y cycle ng dynastic politics. Ang Marcos Duterte Ripa ay nagpapakita ng fragility ng alliances sa mga kababayan sa Pilipinas, lalo na sa Maynila na nasa rally saludo. At sa US, Canada, Australia, kayong OFWs, kayo ang backbone. Subscribe at shop para sa anti-corruption stickers natin, mga kaibigan. At iba pa, sa Shopee at Lazada. Mga kawok, factual pa rin. Sa Wikipedia, sa Marcos presidency, ang drug problem ay lumala with increased street crimes. Bakit? Dahil ang focus ay sa foreign policy tulad ng South China Sea, pero domestically, ang poverty ay nananatili sa 20%. Sa Dagalandia, ang hari daga ay nagpapanggap na malakas, pero ang bayan ay gutom. Critics tulad sa New Internationalist ay nagsasabi na Bongbong ang nag-falsify ng history, denying ang martial law horrors. Parang saying the apple doesn't fall from the tree, o sa kasong ito, the cheese from the trap. Ang 2025 protest tulad ng sa Cebu at Manila ay laban sa alliances with corrupt figures. Mga kabataan, gamitin ang social media para sa change, wag para sa trolls. Sa East Asia Forum, ang first year ni Marcos ay mixed. Achievement sa foreign pero scandal sa corruption. Sa tayo, ayon sa buwit sa palasyo, kabado na sila. May pack bags na ba? Ito'y tungkol sa institutional decay, ang need for genuine reform. Mga kaibigan, join the membership para sa mga live Q&A natin at shop na sa YouTube para sa patriotic apparel, perfect for OFWs. Ngayon, ang main event, ang rally sa November 30, 2025 sa Rizal Park. Live updates mula sa Philstar, libo-libong nagmarcha laban sa korupsyon. Palasyo, kabado. Siyempre tulad ng 1986, US Embassy alerts, warn of large protest. Sa Tagalandia, ang mga daga ay nagtatago sa butas kapag dumadami ang pusat. May tatakas papuntang Hawaii na ba? O baka sa Singapore para sa medical check-up? Ito hindi lamang rally, no? It's a call for resignation or accountability. Ang Makabayan Black at iba pang grupo ay nagfo-focus sa corruption, hindi resignation. Pero ang galit ay lumalaki. Mga OFW sa Japan, Hong Kong, UAE, kayong nasa abroad, support via shares. Shoutout sa audiences natin sa Pilipinas, mga kababayan sa Maynila, Cebu at provinces, kayo ang tunay na bayani. Sa United States, mga Pinoy sa California at New York, keep fighting. Sa Canada, Toronto at Vancouver, salamat sa remittances. Sa Australia, Sydney at Melbourne, stay strong. Sa United Kingdom, London folks, spread the world, Sa Germany, Berlin at Munich, danke. Sa Japan, Tokyo at Osaka, arigato. Sa Hong Kong, mga DH, kayo ang heroes. Sa United Arab Emirates, Dubai at Abu Dhabi, mabuhay. Sa Italy, Rome at Milan, grazie. Mga kabataan at OFWs, this is for you. Huwag maging apathetic. Subscribe, i-like, comment. Sumali sa membership para sa mas maraming content. At shop na sa YouTube video. Meron tayong mga libro, t-shirt, mugs, at gadgets, at kung ano pa. No? Suportahan niyo po ang mga local creators natin. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuduro. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLand YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban, #laban para sa katotohanan, #WalkWithLand. Sa huli mga kawok, ang rally ay hindi end. It's a beginning. Stay vigilant. Subscribe para sa next video. Shop at maging part ng change. Mabuhay ang Pilipinas.